Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, napilitang umamin ang aktor at dating miyembro ng grupong Guapings na si Eric Fructuoso na naging karelasyon niya noon si Tony Gonzaga. And shock si Eric nang diretsyahan siyang tanungin ni Carmina Villarruel kung totoo bang nagkaroon sila ng seryosong relasyon noon ng TV host actress. And sa isang episode ng Sarap, di ba? Diretsahang sinagot ni Eric ang tanong kung totoo ang naging relasyon nila ng kapamilya TV host. And kitang-kita ang pagkagulat ng aktor sa tanong at ilang segundo rin siyang natigilan. And pag-amin ni Eric, quote-unquote, oo, meron. Sabay, pagsasabing mas nauna raw ang naging relasyon nila ni Claudine Barreto kaysa kay Tony. Gaano naman katagal ang naging relasyon nila ni Tony? Sagot dyan ni Eric, kung pagsasamahin daw ang wala lang at may commitment phase, aabot daw ng almost 3 years. Nung tanungin kung ano daw ang naging dahilan kung bakit hindi nag-work ang relasyon niya kay Claudine at Tony, hirit ni Eric, nagising na lamang siya sa katotohanan. And samantalahan, nag-throwback ang actress na si Luis de los Reyes sa kanilang tambalan ni Asia's multimedia star Alden Richards. And marami ang nag-aakala na nagkaroon ng something sina Luis at Alden, lalo na magsama sila sa isang kapuso o sa mga kapuso series na One True Love noong 2012 at Mundo Mo'y Akin noong 2013. And kaya naman nang ma-interview ito ni Christine Fermin, natanong siya tungkol sa past nila ni Alden. Ang panimulang sabi ni Luis, quote-unquote, parang wala pong ganon, pero yung close, as in close na pinapayagan kami ng mom ko kasi sa sasakyan ko before merong single bed. So kapag hinatid namin si Alden before kung saan siya sasakay pauwi ng Santa Rosa, Laguna. So, minsan magkatabi kami. Pero I think kasi alam na namin before pa na platonic yung friendship namin. And pagpapatuloy pa ni Luis, kahit magka-love team kami, nandoon yung relationship namin sa isa't isa. And at the same time, kapag nag-aaway kami, para kaming mag-jowa. Pero alam mo yan, magbabati kami. Tapos, magiging okay na ang lahat. And kapag may problema siya, ganun din siya sa akin. Yan yung revelasyon ni Luis doon sa nasabing interview kay Christy. And sa ngayon ay super proud si Luis sa mga achievements ni Alden at alam daw niya na noon pa ay malayong-malayo na ang mararating nito sa entertainment industry dahil sa sipag at dedikasyon nito sa trabaho. Biro nga ni Luis, kung hinahatid daw nila noon si Alden sa sakay nito pauwi sa Santa Rosa, ngayon ay caring-carry na itong ihatid sa bahay gamit ang helicopter. And bukod sa One True Love at Mundo Mo'y Akin, nagkasama din ang dalawa sa marami pang GMA shows na alakdana ng 2011 at Twin Academy Class of 2012 no 2012. Ito pa, matapos ang mahigit isang dekada, muling bumisita ang aktres na si Iza Calzado sa bakuran ng GMA Network. Kaya naman hindi niya napigilan maging emosyonal nang sumalang siya sa Fast Talk with Boy Abudnan nitong November 14. And tinanong kasi siya ng TV host kung ano ang kanyang naramdaman nang muli siyang makatuntong sa network na dating niyang naging tahanan. And saad ni Iza, actually, quote-unquote, actually, Tito Boy, akala ko I would be sentimental kasi of course, pagbabalik ko. Pero ang unang-unang naisip ko kasi nagpa-picture ako doon sa my statue. Tumingin ako doon sa gazebo na na-miss ko yung tatay ko kasi laman siya noon. Ang sinasabi dyan ni Iza ay naging laman o laging nagpupunta ang ama ni Iza sa nasabing lugar. And dagdag pa niya, kung nakatrabaho niyo yung tatay ko dito sa GMA, nagsisigarilyon at nakatambay. And somehow, I guess I visualize him greet me with a warmest smile. And si Iza ang anak ng dating TV director na si Lito Calzado na pumanaw na noong 2011 sa edad na 65 dahil sa liver cancer. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.